Ay mga pare kong tunay, magandang araw sa inyong lahat. Pagka-uwi nga namin sa bahay galing sa pagliligo ng dagat ay nakatulog ako. At pagkagising ko ay nakita ko yung jowa ko at yung kapatid ko sa kusina. Bumili nga pala yung jowa ko ng manok at yung kapatid ko nga magkakatay dahil di nga naman ako maalam. Kasi nga ang alam ko lang mga pare ko ay kumain ariya. Siya nga niya maalam magkatay kaya siya nalang pinagkatay ko mga pare ko at hindi ko nga alam kung ano yung sinisilip niya dun ariya. At ayan nga mga pare ko, habang nagkakatay yung kapatid ko ng manok ay kumuha na pala ng papaya yung jowa ko. At ayan nga tinabot na sa akin at baltan ko na daw. Nautusan pa nga, aray, joke lang. At fast forward na nga mga pare ko, tapos na ako magbalat at maghiwa ng isang papaya. At yung next na binabaltan ko nga mga pare ko ay pinakuha ko sa jowa ko kanina dahil sabi ko nga parang gusto ko ng medyo hinog na papaya. Paborito ko kasing isawsaw yan sa suka. Yung jowa ko nga pala mga pare ko magluluto ngayon. Kasi ngayon tinolay alam na niyang lutuin. Paano nga ba naman bata pa lang siya natuto na siya magluto. Samantalang nung bata ako kung ano pang pinagagagawa ko at pasaway pa sa magulang aroy. Babago pa nga lang akong natututong magluto mga pare ko. At ang alam ko pa nga lang lutuin mga pare ko ay ginisang ampalaya na may itlog. Na mahigit 1 buwan ko rin pinag-aralan aroy, joke lang. Kaya sa ngayon mga pare ko ay tamang tagakain lamang talaga ako. Pero sabi ko ngay bakit baga naman kailangan mag-aral pa ako magluto? Kung maalam naman yung asawa ko ari. Sobrang sarap nga ni pala magluto ng jowa ko mga pare ko. At halos lahat kaya na niyang lutuin, sana all. At perfect na perfect nga siyang maging housewife ko mga pare ko ari. At ganyan nga pala mga pare ko, ang tamang pagbabalat ng papaya kailangan may nakabakhag sa'yo ari. Dahil nga kung wala kang taga-bakhag ay huwag ka nalang magbalat ng papaya. Aray, joke lang. At ayan nga mga pare ko at nakahalik pa ako sa aking asawa. At kaya naman sabi ko sa kanya ay kumuha pa siya ng papaya, isama niya na yung puno at babaltan ko na rin. Aray. Dahil parang ginaganahan pa nga ako magbalat ng maraming papaya mga pare ko. Hindi, joke lang. At yun nga mga pare ko, tapos na ako magbalat ng papaya. At yan nga at yung jowa ko naman naglinis ng mga karneng lulutuin niya mamaya. Kalahati nga lang pala ng karne mga pare ko ang lulutuin namin ngayon. At yung kalahati nga pinalagay muna namin sa rep ng tita ko. Kasi nga uulamin pa namin yun bukas. Sobrang nagtitipid nga kami ngayon mga pare ko dahil sobrang hirap nga naman ng buhay. At sobrang mamahal na rin ang mga bilihin. At saka minsanan lang naman talaga kami makaulam ng karne mga pare ko. Pag nalamang may budget. At yun nga mga pare ko, tapos na yung jowa ko maghugas ng karne. At mamaya niya pa nga yan lulutuin mga pare ko. Kasi nga nakasalang pa yung sinaing. Kaya nga ito't lumabas muna ako para magpahangin. At paglabas ko nga mga pare ko ay nakita ko tong kapatid ko na pinapatok yung kalapati niya. Sobrang sipag nga niyan mga pare ko. At sa edad niya nga 14 mga pare ko ay marami na rin siyang alam gawin. At minsan ngayon nadadaig pa ako ari. Kagaya nga ng sinabi ko mga pare ko ay bata pa lang kami naiiwanan na kami sa bahay kaya naman maaga kaming natuto. At update nga mga pare ko dun sa pato ng jowa ko, ayan at bumalik na. At tinanong nga namin mga pare ko kung saan siya galing at sabi sa amin na nakapag-date lang daw siya ari. At habang naghihintay nga pala kami mga pare ko na maluto yung sinaing, nagpahangin muna kaming lahat dito sa labas. At ayan nga mga pare ko, hiniram ko muna yung alagang aso ng kapitbahay namin para pakipaglaro. May lahi nga pala yung mga pare ko kaya naman sobrang laki niya. At kung titingnan nyo nga mga pare ko parang nakakatakot pero sobrang bait niyan mga pare ko. Tinatali nga nila yan, paano nga ba naman pag hindi nakatali kinakain lahat ng manok ariya. At pag nakakawala ngayon mga pare ko yung jowa ko ay nangungunang tumakbo dun sa alaga niyang pato. Paano nga ba naman baka makain itong asong to at maging palagati agad na maaga ariya. Natuwa nga dyan ako mga pare ko dahil nakakaintindi pala yung asong yan ng sit at stand up ariya. Tawan-tawa nga ako dyan mga pare ko sa mga oras na yan. Paano ba naman inaamoy itlog ko ariya. Inaamo ko nga siya dyan mga pare ko, paano ba naman baka nga naman makagat itlog ko ariya. Wala pa ngang anak ay mababaog na ariya. At sa part ng yan mga pare ko ay naging well na siya, paano ba naman nakita yung alagang pato ng jowa ko. Kaya yan nga't pumunta na rin jowa ko dito para amuin. Pinipilit nga namin palang amuin yan mga pare ko, paano ba naman pag yan ay tumakboy talaga naman dala kaming dalawa. At sa laki nga naman ng asong eri talaga namang madadala nga kami. Umamo rin nga siya mga pare ko yan at nakapaglaro na sa jowa ko. Iniwan ko na nga muna pala silang dalawa doon at pumasok muna ako para i-check yung sinaing. At pagpasok ko nga ng kusina nakita ko dito yung kapatid kong babae naghuhugas na ng plato.
Nakalimutan nga palang bumili ng mantika kanina mga pare ko kaya yan at tinutusan ko muna yung kapatid kong lalaking bumili ng mantika. At habang iniintay ko nga siya mga pare ko ayan at nagdilig muna ako ng aking mga halaman. Nagtanim nga pala ako nito mga pare ko, paano ba naman na-impress talaga ako sa halaman na to. Gabi kasi siya mga pare ko na may white sa mga dahon niya. At pagkatapos ko magdilig mga pare ko ay pumunta ulit ako ng kusina at ayan nga't luto na daw yung sinaing. At sa mga oras kang yan mga pare ko ay tinawag ko na rin yung jowa ko para magluto. Nagugutom na rin kasi ako, hindi joke lang. At fast forward nga mga pare ko ayan at patapos na rin siya magluto dyan mga pare ko. Hindi ko na rin nga binidyo mga pare ko at marami pa akong ginawa sa mga oras na yan. At fast forward nga mga pare ko ayan at tapos na siyang magluto. At pagkaluto nga nun mga pare ko ay kumain na rin kami. At yun nga mga pare ko ay sumandok na rin kayo dyan ng kanin at tayo kakain na. At dahil sobrang sarap nga rin mga pare kong sabay-sabay kumain. Yun nga lang po pala mga pare ko ngayon. Maraming salamat po sa panunood. Mahal ko kayo mula din sa amin hanggang diyan sa inyo. Bye bye!